Ang malamig na ambon ng umaga ay bumabalot sa baryo Sagada Verde. Ang hangin ng Nobyembre ay tila may dalang maliliit na karayom na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Sa gilid ng isang maliit na burol, ang mga bahay na yari sa kahoy ay nakahanay na parang mga bantay sa katahimikan. Karamihan ay balot pa sa dilim, isang tanda na ang mga residente nito ay himbing pa sa kanilang pagtulog. Ang tanging maririnig lamang ay ang malayong tilaok ng manok sa dulo ng bako-bakong daan na sinasabayan ng isang maikling alulong ng aso bago muling maglaho sa kawalan. Ang araw na iyon ay tila isang ordinaryong umaga lamang, payapa at banayad. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng katahimikang iyon, isang madilim na kwento ang unti-unting nabubuo. Sa isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng isang taniman ng kape, nakatira ang isang babaeng nagngangalang Aling Rosario, 62 taong gulang. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 15 taon na ang nakalilipas, siya ay namuhay kasama ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, si Marco, at ang manugang nitong si Elena. Kilala ng buong baryo si Aling Rosario bilang isang babaeng matatag ngunit may katigasan ng ulo. Matatalim ang kanyang mga salita at madaling magdamdam. Marami ang umiiwas na makisalamuha sa kanya dahil sa takot na mapagalitan. Sanay na siyang mamuhay sa hirap mula pa noong kanyang kabataan, sanay na mag-utos, at ayaw na sinusuway. Ang kanyang anak na si Marco ay nagtatrabaho bilang trooper ng isang jeep na naghahatid ng mga gulay mula sa kanilang probinsya, patungo sa mga pamilihan sa syudad. Pinakasalan niya si Elena, isang tahimik na dalaga mula sa kalapit na baryo. Sa simula, ang kanilang pagsasama ay tila puno ng kaligayahan. Si Elena ay kilala sa pagiging mahinahon at masipag, ngunit sa paglipas ng panahon, ang ugnayan sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimulang manlamig. Sa maliit nilang kusina, kung saan ang amoy ng sinunog na kahoy ay laging nanunuot, isang tensyon sa pagitan ng biyenan at manugang ang madalas na maramdaman, isang tensyon na hindi kailanman binibigkas. Madalas na nagrereklamo si Aling Rosario tungkol sa maliliit na bagay. Mula sa paraan ng pagsasaing ni Elena hanggang sa paraan ng pag-aayos nito ng mga damit ni Marco. Si Elena naman ay nananatiling tahimik, laging nakayuko at hindi kailanman lumalaban. Ngunit ang kanyang pananahimik ang lalong nagpapainit sa ulo ni Aling Rosario. Tuwing hapon, kapag ang ambon ay nagsisimula ng bumaba mula sa mga burol, maririnig ang tunog ng kutsarang tumatama sa pinggan sa bahay na iyon na sinasaliwan ng matinis na boses ni Aling Rosario na naninermon. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, ay madalas na marahang umiiling habang isinasara ang kanyang bintana. Sinasabi niya sa kanyang asawa, marahil ay maliit na alitan lamang iyan sa pagitan ng magbiyenan, karaniwan sa baryo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa loob ng bahay na tila simple, lumalago ang inggit, hinala at sama ng loob na sa bawat araw ay lalong kumakapal. Isang umaga, dumating si Elena sa isang maliit na tindahan malapit sa palengke na may mamasa-masang mga mata. Sinubukan niyang umiti nang batiin siya, ngunit ang kanyang ngiti ay tila pilit at matigas. Ang ilang mga babae ay marahang nagbulungan, naaawa, ngunit walang naglakas loob na magtanong. Dumating din si Aling Rosario sa palengke sa araw na iyon na may mukhang walang anumang ekspresyon. Napansin ng mga tao na bihira na silang makitang magkasamang naglalakad. Ang relasyon ng magbiyenan ay tila pinaghihiwalay ng isang hindi nakikitang pader na lalong kumakapal. Ang mga gabi sa baryo Sagada Verde ay naging kakaiba nitong mga huling araw. Ang hangin mula sa kabundukan ay umiihip ng mas malakas na may dalang mga mahihinang tunog mula sa lambak. Minsan, ito ay parang may isang taong marahang nagsasalita sa loob ng bahay. Minsan naman, parang may bagay na nahulog, ngunit bigla ring tumitigil. Si Aling Nena ay ilang beses nang nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malakas na tunog mula sa kabilang bahay na sinusundan ng biglaang katahimikan. Kinaumagahan, ang bahay ni Aling Rosario ay tila payapa na parang walang nangyari. Tanging ang manipis na usok mula sa kalan ang dahan-dahang umaakyat sa malamig na hangin. Sa kabilang banda, si Marco ay lalong naging bihira sa bahay dahil sa kanyang trabaho. Madalas siyang umaalis bago pa sumikat ang araw at umuuwi ng hating gabi na. Hindi niya napapansin ang lumalaking agwat sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Sa tuwing sinusubukan niyang kausapin sila ng sabay, ang resulta ay isang mahabang katahimikan lamang. Si Aling Rosario ay upo sa kanyang silyang kawayan habang humihitit ng rolyong tabako,
habang si Elena naman ay nakatingin sa labas ng bintana na parang may hinihintay na hindi kailanman darating. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Marco na may mali, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin sa pag-aakalang aayusin ng panahon ang lahat. Ngunit ang panahon ay nagdala lamang ng isang malaking unos. Sa likod ng malamig na hangin ng kabundukan at ng ambon na laging mabilis bumaba tuwing hapon, may isang galit na dahan-dahang nag-aalab sa puso ng isang matandang ina. Pakiramdam ni Aling Rosario ay inagaw ni Elena ang lahat ng atensyon ni Marco. Pakiramdam niya, ang bahay na dati payapa ay nagbago. Madalas na ipinagtatanggol ni Marco ang kanyang asawa tuwing may hindi pagkakasunduan na nagpaparamdam kay Aling Rosario na hindi na siya pinahahalagahan. Samantala, si Elena ay nagsisimula ng mapagod sa pagtitiis sa mga matatalim na salitang tumutusok sa kanyang puso araw-araw. Nang ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng mga burol at ang tunog ng kampana para sa Angelus ay umalingaw mula sa maliit na kapilya sa gitna ng baryo, ang bahay ay muling nalunod sa katahimikan. Sa likod ng mga dingding na kahoy na nagsisimula ng mabulok, ang dalawang babae ay nakaupo sa iisang silid, ngunit tila nabubuhay sa magkaibang mundo. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng kutsarang dumadampi sa pinggan, at sa labas, ang ambon ay dahan-dahang kumakapal, na tila itinatago ang isang bagay na malapit nang mangyari. Walang sinuman ang nakakaalam na ang gabing iyon ang simula ng isang kwentong iayanig sa buong baryo, Sagada Verde. Ang hapon sa Sagada Verde ay laging dumarating ng mas maaga kaysa sa syudad. Kapag ang araw ay kalulubog pa lamang sa likod ng mga dalisdis, ang malamig na hangin ay sumisingit na sa mga siwang ng dingding na kahoy ng mga lumang bahay. Sa kusina ni Aling Rosario, ang baga sa kalayari sa luwad ay mahina ng nagliliyab. Ang manipis na usok ay sumasayaw sa hangin, nag-iiwan ng pinaghalong amoy ng sinunog na kahoy at bagoong na matagal nang naluto. Doon, sa araw-araw, ang relasyon ng magbiyenan ay sinusubok, tulad ng isang baga na hindi namamatay. Si Aling Rosario ay nakaupo sa isang maliit na bangko habang nagbabalat ng sibuyas. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid kay Elena na nagsasaing. Huminga siya ng malalim, saka bumulong ng mahina, sapat na malakas para marinig. Noong ako ang nagluluto, lahat maayos. Ngayon, ganito na lang kagulo. Sandaling napahinto sa paghinga si Elena bago sumagot ng mahinahon, lilinisin ko po mamaya, inay. Ang sagot na iyon ay hindi nakapagpakalma, bagkus ay lalo pang nagpainit sa damdamin ni Aling Rosario. Para sa kanya, si Elena ay masyadong walang kibo, hindi kailanman nagpapakita ng sapat na paggalang, lalo na ng pasasalamat. Madalas marinig ng ilang kapitbahay ang tumataas na boses ni Aling Rosario mula sa direksyon ng kusina tuwing gabi. Minsan nang sinabi ni Aling Nena sa kanyang asawa, kawawa naman si Elena, bagong kasal pa lang, ganyan na. Ang asawa niya ay nagkibit balikat lamang. Baka naman hindi marunong kumuha ng loob ng biyenan niya. Ngunit ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon ay mas komplikado pa kaysa sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Para kay Aling Rosario, ang buhay ay tungkol sa pagsusumikap, pagtitiis ng gutom, at pag-iingat sa pangalan ng pamilya. Lumaki siya sa kahirapan, naging isang batang biyuda na kinailangang mag-isang palakihin ang kanyang anak. Lahat ng iyon ay nagpatigas sa kanya na parang bato. Nang dumating si Elena bilang manugang, umasa siyang magkakaroon ng katulong sa bukid o kahit man lang isang taong papalit sa kanyang tungkulin bilang asawa ni Marco na may buong paggalang. Ngunit si Elena ay mahinhin, mas madalas na tahimik at hindi pala kaibigan sa mga kapitbahay. Itinuring iyon ni Aling Rosario bilang isang tanda ng pagmamataas. Tuwing umaga, si Elena ay nagwawalis muna ng bakuran bago pumasok sa isang maliit na paggawaan ng mga souvenir sa bayan. Lagi siyang nagpapaalam ng magalang. Ngunit, bihirang sumagot si Aling Rosario. Sa kanyang isipan, nararamdaman niyang si Elena ay masyadong kampante, masyadong pino para sa magaspang na buhay sa baryo. Minsan, sinasabi niya sa kanyang sarili, ang mga kababaihan ngayon, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Binigyan na ng bahay, umaabuso pa. Ang mga salitang iyon ay unti-unting naging lason sa kanyang sariling isipan. Sa kabilang dako, si Elena ay nagtatago ng isang sugat na hindi nakikita. Sinusubukan niya sa abot ng kanyang makakaya na maging isang masunuring asawa.
Nagluluto siya, naglalaba, naglilinis, at minsan pa'y naghahanda ng mainit na kape para sa kanyang biyenan. Ngunit, anuman ang kanyang gawin ay laging mali sa paningin ni Aling Rosario. Kapag masyadong matamis ang kape, pinapagalitan siya. Kapag masyadong mapait, mali rin. Hanggang sa tuluyan nang huminto si Elena sa pagsusubok na pasayahin ang sinuman at pinili na lamang manahimik. Ang kanilang mga gabi ay tila napakahaba. Si Marco ay madalas umuwi ng pagod na pagod. Kakain lang siya sandali at matutulog na. Tinititigan ni Elena ang payapang mukha ng kanyang asawa at madalas na nais magkwento, ngunit laging nag-aatubili. Natatakot siyang magdulot ng karagdagang pasanin kay Marco na naiipit sa pagitan ng dalawang babaeng pareho niyang mahal. Kaya lahat ay kinikimkim na lamang niya kasabay ng mga luhang tahimik na pumapatak sa kalagitnaan ng gabi. Samantala, si Aling Rosario ay nagsimulang managinip ng mga kakaibang bagay. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kanyang bahay na madilim, ang pinto ay umuugong, at may isang taong tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kusina. Nagigising siyang pinagpapawisan at malakas ang kabog ng dibdib. Ngunit sa umaga, kapag nakikita niya si Elena na dahan-dahang naglalakad sa bakuran, ang galit niya ay bumabalik, tinatabunan ang takot na dumalaw sa kanyang pagtulog. Sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako dapat magpatalo sa batang iyan. Nagsimula nang dumating ang tag-ulan, at ang langit sa baryo ay madalas na kulay abo. Ang mga puno ng kape sa likod bahay ay tumutulo na parang umiiyak. Sa ilalim ng bubong na yari sa pawid, ang dalawang babae ay namumuhay ng magkatabi, ngunit walang salita, tanging may distansya at mga tinging lalong tumatalim. Walang sinuman ang nakakaalam na mula sa maliit na baga sa kusina, malapit nang sumiklab ang isang apoy na hindi na mapapatay. Ang kalangitan sa Sagada Verde ng hapong iyon ay kulay madilim na abo. Ang mga ulap ay mababang nakabitin na parang dinadaganan ang buong baryo. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at mga tuyong dahon na nalaglag sa daan patungo sa bahay ni Aling Rosario. Sa maliit na kusina, ang tunog ng ulan ay nagsimulang tumama sa bubong na pawid. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Ang baga sa kalan ay lumiit, tanging isang malamlam na pulang ilaw na lamang ang kumikislap sa gitna ng uling. Umalis si Marco kaninang umaga pa upang maghatid ng mga ani sa palengke ng probinsya. Dahil sa ulan, madulas ang daan at hindi pa tiyak kung makakauwi siya ngayong gabi. Sa bahay, tanging sina Aling Rosario at Elena na lamang ang naroon. Dalawang babae na dapat sana ay nag-aalaga sa isa't isa, ngunit ngayon ay bihag ng isang nakakabinging katahimikan. Naghanda si Elena ng hapunan ng mas maaga. Alam niyang ayaw ng ina ni Marco na naghihintay ng matagal. Ngunit nang ilagay niya ang mga plato sa mesa, tinitigan lamang siya ni Aling Rosario nang hindi nagsasalita. Sa tinging iyon, may nakatagong pagkadismaya na hindi maipaliwanag. Lumagok ng kape si Aling Rosario saka sinabi ng mahina, ngunit mariin, Elena, kung magiging babae ka, huwag lang puro trabaho sa labas ng bahay ang alam mo. Kailangan din ng bahay na ito ang mga kamay mo. Huminto sandali si Elena bago sumagot ng mahina, nagtutulong lang po ako ng kaunti sa paggawaan para may pandagdag sa panggastos sa kusina. Ang sagot na iyon ay nagpatigas sa mukha ni Aling Rosario. Pakiramdam niya ay pinaparinggan siya. Noon, nagtatrabaho ako mula madaling araw hanggang gabi nang walang reklamo. Pero ngayon, ang manugang ko na ang nag-aayos ng pera ng bahay, sabi niya sa malamig na tono. Yumuko si Elena. Hindi na siya naglakas loob na sumagot, tinitigan na lamang ang sahig na kahoy na nababasa ng tubig ulan na tumutulo mula sa butas na bubong. Lalong lumakas ang ulan. Sa labas, kumidlat sa malayong bahagi ng burol. Ang lamparang langis sa kusina ay umindayog dahil sa hangin na pumapasok sa siwang ng dingding. At sa sandaling iyon, ang kanilang unang tunay na pag-aaway ay sumiklab. Tumayo si Aling Rosario at itinuro ang kaldero sa ibabaw ng kalan. Napakalat ng luto mo. Sa tingin mo ba'y manhid na ang dila ng matandang tulad ko? Sinubukang magpakalma ni Elena. Paumanhin po, inay. Baka naparami po ang lagay ko ng asin. Ngunit ang boses na iyon ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ni Aling Rosario. Pakiramdam niya ay hindi taos puso ang pagsisisi ng kanyang manugang. Ang kusina ay biglang napuno ng ingay. Nahulog ang kutsara, nagbanggaan ang mga plato.
Pinigilan ni Elena ang kanyang mga luha, habang si Aling Rosario ay patuloy na nagsasalita ng may mataas na tono. Para sa kanya, lahat ng ginagawa ni Elena ay mali. Mula sa unang araw na dumating ang dalaga, pakiramdam niya ay nawalan na siya ng puwang sa puso ng kanyang anak. Mas madalas nang ipinagtatanggol ni Marco ang asawa nito, at para kay Aling Rosario, iyon ay isang maliit na pagtataksil na nagpapainit sa kanyang dibdib tuwing naaalala niya. Sa gitna ng kanilang pagtalo, biglang namatay ang kuryente. Ang nag-iisang lampara ay lalong nandilim dahil sa ihip ng hangin. Binalot ng kadiliman ang silid. Tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang paghinga ng dalawang babae ang maririnig. Sinubukan ni Elena na sindihan muli ang mitsa, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang muling sumindi ang apoy, ang anino ng kanilang mga mukha ay lumitaw sa dingding, malaki at nanginginig, na parang dalawang kaluluwang nagtitinginan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang kapaligiran sa bahay. Wala nang mahahabang usapan. Tanging mga maikling pangusap na lamang, malamig na parang mga estrangherong nakatira sa iisang bubong. Ilang beses napansin ni Aling Nena si Elena na naglalakad papunta sa bukid na may maputlang mukha. Nais niyang magtanong, ngunit sa tuwing nagkakasalubong sila, si Elena ay ngumingiti lamang ng mahina. Si Marco mismo ay hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. Kapag nagtatanong siya, maikli ang sagot ni Aling Rosario, hindi marunong gumalang ang babaeng iyan. Si Elena naman ay sumasagot sa pamamagitan ng katahimikan. Sa mga sumunod na gabi, walang tigil ang pag-ulan. Si Aling Rosario ay nakaupo sa sala habang tinititigan ang apoy sa kalan. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, noong si Marco ay maliit pa at laging yumayakap sa kanya tuwing natatakot sa kulog. Ngayon, bihira nang magsalita ang kanyang anak. Pakiramdam niya, lahat ay nagbago mula nang dumating si Elena. Ang damdaming iyon ay lumago na parang ugat ng puno sa basang lupa, dahan-dahan ngunit malalim. Mula sa pagkadismaya, naging galit, mula sa galit, naging isang paniniwala na si Elena ay nagdadala ng kamalasan sa kanilang tahanan. Samantala, sa kanyang silid, si Elena ay marahang nagdarasal. Umaasa siyang titila na ang ulan, umaasang bukas ay makakapagsimula siyang muli ng payapa. Ngunit ang dasal na iyon ay hindi kailanman dininig. Patuloy na lumalim ang gabi, ang hangin ay humihiyaw sa mga siwang ng bintana, at sa labas, ang anino ng kidlat ay gumuguhit sa bakuran. Walang sinuman ang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang, at ito ay hindi lamang mula sa langit, kundi mula rin sa puso ng isang matandang ina na nagsisimula ng mawalan ng kontrol sa kanyang sariling galit. Walang tigil ang pag-ulan mula pa kaninang hapon. Ang kalangitan sa ibabaw ng buro ng Sagada Verde ay tila mabigat, na parang pinipigilan ang tubig na walang humpay na bumabagsak sa lupa. Ang malamig na hangin ay sumisingit sa mga siwang ng kawayan na nagpapayanig sa pinto. Sa loob ng bahay, ang apoy sa kalan ay patay na. Tanging ang liwanag mula sa isang lamparang langis ang umuugoy na nagpapaaninag sa anino ng dalawang tao sa dingding, sina Aling Rosario at Elena. Umalis si Marco kaninang tanghali pa para tulungan ang isang kaibigan na maghatid ng mga ani sa bayan ng La Trinidad. Bago umalis, sinabi niya, "Inay, kapag lalong lumakas ang ulan, huwag ninyong kalimutang isara ang bintana sa likod." Tumango lamang si Aling Rosario nang hindi tumitingin. Si Elena ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang payong para sa kanyang asawa, saka ito iniabot na may isang manipis na ngiting halos hindi makita. Pagkatapos noon, tanging ang papalayo ng tunog ng motor sa gitna ng malakas na ulan ang naiwan. Pagsapit ng gabi, lalong naging tahimik ang bahay. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa butas na bubong, na lumilikha ng tunog na parang isang walang katapusang ritmo. Si Elena ay nagtutupi ng mga damit sa likurang silid. Nang marinig niya ang mga yabag mula sa kusina, lumingon siya at nakita si Aling Rosario na isinasara ang pinto gamit ang isang malaking trangkang kahoy. Bihirang isara ang pintong iyon mula sa loob. Marahang nagtanong si Elena, "Inay, bakit po isinara?" "Malakas ang ulan." "Sino ba namang gustong dumalaw sa ganitong gabi?" Maikling sagot ni Aling Rosario. Sa ganitong panahon, maaaring lumitaw ang mga magnanakaw kahit kailan. Hindi na muling nagsalita si Elena. Bumalik na lamang siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang puso, may isang kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag.
Mayroong isang bagay sa tingin ng kanyang biyenan ngayong gabi. Malamig, ngunit tila may itinatagong isang bagay na hindi pa nasasabi. Mga 9:00 ng gabi, muling namatay ang kuryente. Ang nag-iisang lampara ay inilagay sa mesa sa kusina. Ang liwanag nito ay maliit at nanginginig sa tuwing dumadaan ang hangin. Sa labas, ang ulan ay naging mahinang ambon. Ngunit ang tunog nito ay patuloy na maririnig na parang mga bulong mula sa mga puno. Si Aling Rosario ay tahimik na nakaupo sa kanyang silyang kawayan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa maliit na apoy ng mitsa. Tinitigan siya ni Elena mula sa di kalayuan at marahang sinabi, "Inay, igagawa ko po kayo ng mainit na salabat." Tumango lamang si Aling Rosario. Habang si Elena ay naglalakad papunta sa kusina, naramdaman niyang mabigat ang kanyang mga hakbang. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang kapaligiran sa bahay ay nagpapasikip sa kanyang paghinga. Bawat anino sa dingding ay tila mahaba at gumagalaw, na parang sumusunod sa kanyang bawat kilos. Kinuha niya ang takure, nagsali ng kaunting tubig sa kaldero, at sinindihan ang kalan de gaas. Sumiklab ang apoy na nagbigay ng dilaw na liwanag sa kanyang pagod na mukha. Mula sa likuran, narinig niya ang marahang mga yabag na papalapit. Hindi lumingon si Elena, ngunit alam niyang si Aling Rosario iyon. Ilang segundo ang lumipas, isang boses na malumanay ngunit matalim ang narinig niya. "Elena, sa tingin mo ba hindi ko alam ang itinatago mo sa anak ko?" Nagulat si Elena, mabilis siyang lumingon, nanlalaki ang mga mata. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Inay?" "Wala po akong itinatago." Nakatayo si Aling Rosario, hindi gumagalaw, matigas ang kanyang mukha. Ang anino mula sa apoy ng kalan ay nagpalalim sa mga guhit sa kanyang mukha. "Sa tingin mo ba'y bulag ako? Alam kong palihim kang nagpapadala ng pera sa pamilya mo. Alam kong madalas kang umuwi ng gabi. At alam kong hindi ka mabuting asawa para kay Marco." Napalunok si Elena. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila huminto, nag-iwan ng matinding tensyon sa hangin. Sumagot siya ng mahina ngunit mariin. "Tinutulungan ko lang po ang mga magulang ko. Walang masama roon. Alam din po ni Marco at hindi siya nagagalit." Ang mga salitang iyon ay parang patalim sa pandinig ni Aling Rosario. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Umaas ang kanyang boses. "Sa tingin mo ba'y maniniwala ako? Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, nagbago ang anak ko. Mas madalas ka na niyang ipinagtatanggol kaysa pakinggan ang sarili niyang ina. Gumawa ka ng agwat sa pagitan namin." Sinubukang magpakalma ni Elena, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. "Inay, pakiusap, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Wala po akong masamang intensyon." Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap, biglang tumayo si Aling Rosario at tinitigan siya ng matalim. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may pinipigilan sa kanyang dibdib. Isang kulog ang narinig sa di kalayuan, umalingaw mula sa mga dalisdis ng bundok, na nagpayanig sa anino nilang dalawa sa dingding na kahoy. Ilang segundong katahimikan, tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong papunta sa isang timba sa sahig. Dahan-dahang naglakad si Aling Rosario patungo sa mesa. Hinawakan niya ang hawakan ng isang malaking kutsilyo na karaniwang ginagamit sa paghiwa ng karne. Tinitigan niya ito ng matagal, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Tinitigan ni Elena ang likod ng kanyang biyenan na may pag-aalalang hindi maipaliwanag. Gusto niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay naglaho sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, nanatiling nakasara ang pinto ng bahay mula sa loob. Mula sa labas, tanging ang tunog ng ulan na muling bumuhos ang naririnig, tinatakpan ang lahat ng iba pang ingay sa loob ng bahay na kahoy na iyon. Sa gitna ng humahagulgol na hangin sa labas, ang baryo Sagada Verde ay nalunod sa isang mamasa-masa at tahimik na kadiliman. Walang sinuman ang nakakaalam na sa gabing iyon, hindi lamang ulan ang bumagsak, kundi pati na rin ang simula ng isang bagay na sa kalaunan ay yayanig sa takot sa buong baryo. Ang bukang liwayway ay mabagal na dumating sa baryo Sagada Verde. Ang makapal na ulap ay bumaba mula sa mga burol at binalot ang buong lambak na parang isang kulay abong kumot. Mula sa di kalayuan, maririnig ang huling tilaok ng manok na maihalong tunog ng tubig na natira mula sa ulan ng gabi. Ang mamasa-masang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at mga dahon ng kape na nalaglag.
Ngunit sa umagang iyon, sa hindi malamang dahilan, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Na para bang may itinatagong isang bagay. Sa bahay ni Aling Rosario, madilim pa ang kusina, malamig ang kalan at hindi pa nasisindihan. Ang pinto sa harap ay bahagyang nakabukas, sapat lamang para makapasok ang hangin. Nakita si Aling Rosario sa beranda, suot ang isang batik na saya na basta na lamang ibinalot sa kanyang katawan. Walang emosyon ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata, nakatingin sa tahimik na daan. Sa kanyang mga kamay, may isang puting plastic bag na mahigpit niyang hawak. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito. Mga 6:00 ng umaga, lumabas si Aling Nena upang kumuha ng tubig sa balon malapit sa kanilang bakod. Nang dumaan siya sa bahay ni Aling Rosario, nakita niya ang matanda na may bitbit na bag at mabilis na naglalakad patungo sa pangunahing daan. Binati niya ito, pupunta po kayo sa palengke, Aling Rosario. Mabilis na lumingon si Aling Rosario at maikling sumagot, may ipapadala lang. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglakad ng walang ngiti at hindi na muling lumingon. Samantala, sa bahay, hindi pa umuwi si Marco. Nasa daan pa rin siya matapos masiraan ng sasakyan dahil sa malakas na ulan kagabi. Si Elena ay hindi pa nakikita mula kaninang umaga. Sa simula, inakala ng mga tao na maaga siyang pumasok sa trabaho. Ngunit pagsapit ng tanghali, nang tumunog ang kampana para sa pahinga sa paggawaan ng souvenir, nagsimulang magtanong-tanong ang mga kaibigan ni Elena. Hindi pumasok si Elena ngayon, sabi ng isang batang babae sa kanilang tagapamahala. Karaniwan, siya ang pinakamasipag. Umiling ang tagapamahala. Hindi rin siya nagpaalam. Ang balitang iyon ay dahan-dahang kumalat sa isang maliit na baryo tulad ng Sagada Verde. Ang isang maliit na tanong ay maaaring maging bulong-bulungan sa bawat sulok ng tindahan. Si Aling Nena, nakararating lamang mula sa balon, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Naalala niya ang gabi bago iyon. Habang napakalakas ng ulan, nakarinig siya ng isang kakaibang tunog, parang may bagay na nahulog at mabibigat na yabag sa kabilang bakuran. Noong una, inakala niyang manok lamang iyon o sanga ng puno na hinangin. Ngunit ngayon na nalaman niyang hindi pa nakikita si Elena mula kaninang umaga, nagsimula ng mangamba ang kanyang puso. Pagsapit ng tanghali, nakita si Aling Rosario sa palengke ng bayan. Nakatayo siya sa harap ng isang tindahan, kausap ang tsuper ng isang maliit na truck na karaniwang nagdadala ng mga ani sa pagitan ng mga baryo. Hawak niya ang puting plastic bag na ngayon ay nakabalot na sa isang lumang karton. Marahan niyang sinabi, "Kuya, pakidala naman ito sa bahay ng pamilya ko sa San Mateo. Sabihin mo galing sa akin, may kukuha dyan." Tumango lamang ang tsuper ng walang hinala. Nakita niya ang isang bahid ng mapulang likido sa ilalim ng karton, inakalang dugo lamang iyon ng manok o sariwang karne. "Naku, may kaunting tagas, Aling Rosario," sabi niya. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Rosario. "Ayos lang yan, nagyelong karne ang laman. Pakibilisan na lang, ha?" Bago magtanghali, nang umalis na ang truck, matagal na nakatayo si Aling Rosario sa gilid ng daan. Umiihip ang hangin mula sa lambak, dala ang amoy ng basang lupa na maihalong kaunting lansa. Huminga siya ng malalim saka tumalikod papunta sa palengke, nagkunwaring mamimili tulad ng dati. Ngunit mabibigat ang kanyang mga hakbang, na para bang bawat tapak ay lumilikha ng isang alingaungaw na hindi na mabubura sa kanyang isipan. Pagsapit ng hapon, nagsimulang kumalat ang balita na hindi pa umuwi si Elena. Dumating si Marco sa bahay na may pagod na mukha at basang damit. Tinawag niya ang kanyang asawa mula sa sala, ngunit walang sumagot. Bukas ang pinto ng kanilang silid, maayos pa ang kama, at walang nabawas sa mga damit ni Elena. Tiningnan niya ang kusina, at nakita lamang ang mga maruruming plato at ang patay na mitsa ng lampara. Si Aling Rosario ay nakaupo sa silyang kawayan, nakatingin sa walang laman na kalan. Nang magtanong si Marco, "Inay, nasaan si Elena?" Kalmado ang kanyang sagot. Kaninang umaga, nagsabi siyang pupunta sa bahay ng mga magulang niya sa San Mateo. "Baka pauwi na yon." Tumango si Marco, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Alam niyang bihira si Elenang umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ngunit dahil sa pagod, sinubukan niyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kumain siya ng kaunti saka nakatulog sa silya sa sala.
Sa labas, ang hangin ng gabi ay marahang umihip, dala ang isang kakaibang amoy mula sa direksyon ng kusina, parang kalawang na bakal na nabasa. Sa mga kalapit na bahay, nagsimula ng mag-usap ang mga tao. May nagsasabing tumakas si Elena. Mayroon namang nagsasabing nagtampo siya at umuwi sa kanyang mga magulang. Ngunit si Aling Nena ay hindi mapalagay. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang beranda, nakatingin sa madilim na kabilang bahay at sinabi sa kanyang sarili, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko'y may mali dyan. Ang hangin ng gabi ay umiihip mula sa direksyon ng bahay ni Aling Rosario, dala ang amoy na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. At sa paglubog ng araw, muling bumaba ang ulap sa baryo Sagada Verde, mas makapal kaysa sa nakaraang gabi. Walang sinuman ang nakakaalam na ang isang bagay na ipinadala kaninang umaga ay kasalukuyang tumatakbo sa maputik na daan patungong San Mateo, dala ang isang sikretong yanig sa buhay ng lahat sa baryong iyon. Ang araw ay halos nasa katanghalian na nang pumasok ang isang maliit na asul na truck sa mabatong daan patungong San Mateo. Mamasa-masa pa rin ang hangin matapos ang ulan kagabi, at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng gasolina mula sa lumang tambutso. Sa likod ng truck, sa pagitan ng mga sako ng gulay at mga kawayang kahon, may isang karton na kulay kayumanggi na binalutan ng dilaw na packaging tape. Sa isang gilid nito, may isang mansa ng maitim na pula na nagsisimula ng matuyo. Ang tsuper ng truck, si Mongorio, ay hindi ito gaanong pinansin. Inisip lamang niyang marahil ay dugo iyon ng manok o baboy mula sa palengke ng Sagada Verde, tulad ng karaniwang padala. Nang huminto ang truck sa maliit na terminal ng San Mateo, isa-isang ibinaba ni Mongorio ang mga kargamento. Sa isang sulok ng paradahan, isang binata na nagngangalang Arman ang lumapit na may dalang isang maliit na papel. Magalang siyang nagsalita, sinabing inutusan siyang kunin ang padala mula kay Aling Rosario. Itinuro ni Mongorio ang karton sa likod at pinaalalahanan si Arman na mag-ingat dahil medyo tumatagas ito. Tumango si Arman habang inaangat ang karton. Ito ay mamasa-masa at malamig. Ang bigat nito ay hindi tulad ng karaniwang karne. Bahagya siyang natawa at sinabi sa kanyang sarili, "Naku, ang dami naman ng laman nito." Ang karton ay inilagay sa isang mesang kahoy sa isang maliit na outpost malapit sa terminal. Habang sinusubukan ni Arman na talian itong muli, isang nagtitinda ng palamig na nakaupo doon, si Mang Samin, ay biglang kumunot ang noo. "Ano nang amoy to?" mahina niyang sabi. Sumagot si Arman, baka panis na ang karne dahil sa haba ng biyahe. Ngunit ang amoy ay lalong tumindi, nanunuot na parang kalawang na bakal na nababad sa tubig. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Arman ng kaunti ang tape sa itaas. Gusto lamang niyang masiguro. Sa sandaling tumagos ang dulo ng kanyang kutsilyo sa karton, isang maitim na pulang likido ang agad na tumulo sa kanyang kamay. Malamig at madulas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ito ng mas malaki. At nang matanggal ang huling tape, isang mabahong amoy ang pumulo sa silid. Napaatras si Arman na may maputlang mukha. Si Mang Samin na nakatayo sa likuran niya ay nanlaki ang mga mata sa takot. Mula sa loob ng karton, nakita ang isang itim na plastik na may kaunting punit na nagpapakita ng isang maputlang balat na may mahabang sugat. Natigilan si Arman ng ilang segundo bago tuluyang sumigaw at tawagin ang mga tao sa paligid ng terminal. Nagsimulang magdatingan ang mga tao. May mga nagtakip ng ilong, may mga tumakbo palayo. Isang security guard ng palengke ang agad na tumawag sa pulisya ng bayan. Sa loob ng maikling panahon, ang lugar ay nilagyan na ng police line. Dumating si Inspector Reyes kasama ang dalawa niyang tauhan. Mahigpit niyang tinanong si Arman tungkol sa pinagmula ng padala. Nanginginig na sumagot si Arman na ang kahon ay ipinadala ni Aling Rosario mula sa baryo Sagada Verde. Tiningnan ni Reyes ang gilid ng karton na may sulat, "Para sa pamilya sa San Mateo, mula kay Rosario." Binuksan ng mga pulis ang plastik sa loob at natuklasan ang isang bagay na hindi dapat ipadala. Kumalat ang mabahong amoy at tila huminto ang hangin. Ang mga tao sa paligid ay natahimik. Sa loob ng itim na plastik, hindi karne ang laman, kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Tinitigan ni Inspector Reyes ang kanyang mga kasamahan na may tensyon sa mukha. Agad niyang tinawagan ang himpilan ng pulisya ng probinsya para sa isang emergency report. Mabilis na kumalat ang balita.
Sa palengke, sa mga kapihan, sa mga bukid, lahat ay pinag-uusapan ang parehong bagay sa pabulong na paraan. May padala raw mula sa Sagada Verde na naglalaman ng katawan ng tao. Ang karaniwang payapang San Mateo ay biglang napuno ng takot. Ang ilan ay natatakot na lumapit sa terminal. Ang iba naman ay nakatayo pa rin sa di kalayuan para lamang masigurong totoo ang balita. Samantala, sa Sagada Verde, si Aling Rosario ay nakaupo sa sala ng kanyang bahay. Sa kanyang mga kamay, mayroon pa ring natirang mansa ng pula sa dulo ng kanyang kuko. Nakatingin siya sa malamig na kalan na walang apoy. Sa labas, narinig ang tilaok ng manok na sinundan ng alulong ng aso sa di kalayuan. Walang sinuman ang nakakaalam na ang sikretong ipinadala niya kaninang umaga ay nabuksan na. Pagsapit ng hapon, 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa daan sa harap ng kanyang bahay. Ang tunog ng preno at ang alikabok na tumilapon ay narinig. Ilang residente ang lumabas upang tingnan. Si Aling Nena, na nagsasampay ng damit, ay agad na tinakpan ang kanyang bibig. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi mali ang kanyang kutob kagabi. Mayroong isang bagay na matagal na niyang nararamdaman at ngayon, ang katotohanan ay nakatayo na sa harap ng kanyang mga mata. Nang gabing iyon, ang hangin mula sa kabundukan ay marahang umihip, dala ang isang kakaibang mamasa-masang amoy. Mula sa direksyon ng bahay ni Aling Rosario, narinig ang tunog ng mga sangang nahuhulog sa ihip ng hangin. Ang Sagada Verde ay nalunod sa makapal na katahimikan. Habang sa puso ng maraming tao, isang takot na hindi pa nila naramdaman noon ang nagsimulang mamuo. Nang hapong iyon, ang kalangitan sa Sagada Verde ay kulay abo. Ang ulap ay nagsimulang bumaba mula sa mga burol, tinatakpan ang maputik na daan matapos ang ulan. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng bahay na kahoy ni Aling Rosario. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan. Ilang residente ang nakatayo sa malayo, sa likod ng kanilang mga kawayang bakod, nagbubulungan na may tensyon sa kanilang mga mukha. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit, ngunit lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa lumang bahay na iyon. Bumaba si Inspektor Reyes mula sa unang sasakyan. Tinitigan niya ang maliit na bahay na may matalim na tingin. Sa kanyang tabi ay 2 batang pulis na may dalang kamera at notebook. Isa sa kanila, na nagngangalang Banal, ay marahang yumuko upang magbigay galang kay Aling Rosario na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha ng matanda ay kalmado, masyadong kalmado para sa ganitong sitwasyon. Sinabi pa niya, "Ano po't nagkakagulo kayo rito? Wala po akong ginagawang masama." Sumagot si Reyes ng magalang ngunit mariin. "Gusto lang po naming tiyakin ang isang bagay, Aling Rosario. May isang padala mula sa Sagada Verde na dumating sa San Mateo kaninang tanghali at kailangan naming malaman kung sino ang nagpadala." Tinitigan siya ni Aling Rosario ng diretsyo, hindi kumukurap. Sumagot siya ng walang emosyon. "Baka ibang tao, hindi ako." Ngunit nang banggitin ni Reyes ang pangalan ng tatanggap at sinabing ang kahon ay ipinadala sa pangalan ni Rosario, bahagyang nagbago ang mukha ng matanda. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, saka siya marahang nagsalita, "Hindi ko alam. Baka may nagkamali." Humingi ng pahintulot ang mga pulis na pumasok upang siyasatin ang bahay. Matapos ang ilang segundong katahimikan, tumango si Aling Rosario. Pumasok sila sa madilim na sala. Isang mamasa-masang amoy ang sumalubong sa kanila, ay halong amoy ng lumang kahoy at usok na matagal nang kumapit sa mga dingding. Sa isang sulok, may nakarolyong banig. Sa ibabaw ng mesa, may isang tasang mailamang kalahating kape. Malamig na ang tubig. Walang anumang senyales ng pinsala, ngunit ang kapaligiran sa bahay ay tila mabigat, na parang may iniingat ang hangin na hindi gumagalaw. Naglakad si Reyes patungo sa kusina. Doon, mamasa-masa pa ang sahig na lupa. Malapit sa kalan, napansin ni Banal ang isang kakaibang bagay. May isang mansa na kulay maitim na kayumanggi sa paa ng mesa. Lumuhod siya, dinampian ito ng dulo ng tissue, saka tumingin sa kanyang hepe. "Parang mansa ng dugo po ito," mahina niyang sabi. Lumapit si Reyes, seryoso ang mukha habang inoobserbahan ito. Humingi siya ng isang rapid test kit mula sa isa pang pulis. Nang patakan ng likido ang mansa, nagbago ang kulay nito at naging maitim na pula. Huminga ng malalim si Reyes. Alam niyang tama ang kanyang kutob.
Sa ibabaw ng mesa sa kusina, natagpuan din nila ang isang malaking kutsilyo na hindi pa nalilinis. Ang dulo nito ay may kaunting kalawang, ngunit may bakas ng maitim na mansa sa gilid ng talim. Sa isang timba malapit sa kalan, may isang basang basahan na may amoy na parang metal. Lahat ng mga bagay na ito ay kinuha bilang ebidensya. Si Aling Rosario ay nakaupo sa isang silyang kawayan sa sulok ng silid. Magkahawak ang kanyang mga kamay, ngunit nananatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Walang takot, tanging isang tila paghihintay. Pagkatapos sa kusina, inutusan ni Reyes ang 2 pulis na suriin ang likod bahay. Doon, malapit sa mga puno ng saging at sa isang lumang balon, ang lupa ay tila malambot na parang bagong hukay. Sinimulang alisin ni Banal ang lupa gamit ang isang maliit na pala. Ilang minuto ang lumipas, isang bagay na maitim ang lumitaw mula sa butas. Nang lalo pa itong hukayin, isang piraso ng tela na may disenyo ng bulaklak ang lumitaw, marumi na sa putik at tuyong dugo. Maingat na inangat ang tela. Tiningnan ito ni Reyes at agad na isinulat sa kanyang notebook. Ang disenyong ito ay tumutugma sa deskripsyon ng mga saksi sa San Mateo tungkol sa damit ng biktima. Isang pulis ang tumawag mula sa direksyon ng balon. Ang tubig sa loob nito ay malabo at medyo mapula. Sinindihan nila ang kanilang flashlight at nakita ang isang bagay na parang malaking plastik sa ilalim. Gamit ang isang kawit, sinubukan nilang kunin ito. Sa wakas ay lumabas ang plastik, mabigat at tumutulo ng malabong tubig. Nang buksan ito, isang matapang na amoy ang sumingaw na nagpaatras sa lahat. Sa loob, may mga damit ng babae na punit sa dibdib at isang lilang alampay na basa. Matagal na tinitigan ni Reyes ang mga bagay na iyon sa kamarahang sinabi, sapat na. Dalhin natin lahat sa opisina. Lumingon siya patungo sa bahay sa direksyon ni Aling Rosario na tahimik pa ring nakaupo sa silyang kawayan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali. Walang sigaw, walang iyak, tanging 2 pares ng matang nagsusukatan sa gitna ng malungkot na hapon. Kalmadong sinabi ni Reyes, Aling Rosario, hinihiling po naming sumama kayo sa opisina para sa ilang katanungan. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosario at bahagyang tumango. Sinabi pa niya, kung kinakailangan, sasama ako. Pero wala akong ginawa. Ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay napahawak sa kanilang bibig nang makita ang mga pulis na naglalabas ng ilang ebidensya. Hindi nila tiyak kung ano ang nangyari, ngunit isang masamang kutob ang bumalot sa lahat. Nang umalis ang mga sasakyan ng pulis, ang tunog ng makina ay umalinggaw sa pagitan ng mga burol, tumago sa makapal na ulap ng hapon. Nang gabing iyon sa Sagada Verde, walang sinuman ang naglakas loob na lumabas ng bahay. Ang mga ilaw ay mas maagang namatay kaysa karaniwan. Tanging isang bahay ang nanatiling maliwanag hanggang hating gabi, ang bahay ni Aling Rosario, na ngayon ay walang laman at binabantayan ng mga pulis. Marahang dumaan ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng basang lupa at isang takot na nakabitin sa hangin. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa La Trinidad ay madilim at walang bituin. Isang mahinang ulan ang muling bumagsak, manipis na parang ambon na tumutulo mula sa mga bubong. Sa himpilan ng pulisya, ang pangunahing silid ay nailawan lamang ng isang malamig na puting fluorescent lamp. Ang amoy ng maitim na kape at basang papel ay magkahalo sa hangin. Sa gitna ng silid, si Aling Rosario ay nakaupo sa isang silyang kahoy, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala, tanging ang mga pinong guhit sa paligid ng kanyang mga mata ang nagpapakita ng pagod. Binuksan ni Inspektor Reyes ang folder sa kanyang harapan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mariin. Aling Rosario, kailangan po naming malaman kung ang padala na dumating sa San Mateo kaninang umaga ay talagang galing sa inyo. Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya sa sahig ng ilang segundo sa kamahinang sinabi, nagpadala lang ako ng karne para sa pamilya ko roon. Wala nang iba. Matagal siyang tinitigan ni Reyes. Sa mesa, ang mga ebidensyang nakalap mula sa kanyang bahay ay nakabalot pa sa plastik, isang malaking kutsilyo, isang telang may disenyo ng bulaklak, at isang basang lilang alampay. Tahimik ang lahat, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Muling nagtanong si Reyes, kung karne po iyon, bakit may mga mansa ng dugo sa inyong kusina at natagpuan ang telang ito sa balon sa likod ng inyong bahay? Huminga ng malalim si Aling Rosario sa katumingin ng diretsyo kay Reyes.
Hindi ko alam, baka may ibang pumasok sa bahay habang tulog ako. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig. Alam ni Reyes na masyadong mahina ang sagot na iyon. Isinara niya ang folder, tumayo at dahan-dahang umikot sa mesa. Marahan siyang nagsalita, Aling Rosario, hindi po namin kayo pinipilit, pero lahat ng ebidensya ay tumuturo sa inyong bahay. Kung magsasalita po kayo ngayon, mas makakabuti po iyon para sa lahat. Ilang sandaling katahimikan. Sa labas, narinig ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Isang pulis ang nagsusulat sa kanyang notebook. Sa kabilang dako ng silid, bumukas ang pinto at isang lalaki ang nagmamadaling pumasok. Siya ay maputla at ang kanyang mga mata ay pula. Si Marco iyon. Kararating lamang niya matapos tawagan ng mga opisyal ng barangay. Tinitigan niya ang kanyang ina na may pagkalito. Inay, anong nangyayari? Bakit kayo nandito? Dahan-dahang lumingon si Aling Rosario. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakapagpakalma kaninuman. Kinukunan lang ako ng impormasyon, maikli niyang sabi. Lumapit si Marco sa mesa ni Reyes, mabilis na nagtanong, ano po nang nangyari kay Elena? Natagpuan na po ba siya? Tinitigan siya ni Reyes ng may buong pakikiramay. Inaalam pa po namin, pero kailangan namin ang kooperasyon ng pamilya. Napaupo si Marco sa silya, nakatingin sa sahig na may blankong paningin. Umiikot ang kanyang isipan. Sa pag-alala sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 2 araw, para siyang nasa isang masamang panaginip. Sa isang banda, mahal niya ang kanyang ina na nag-isang nagpalaki sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, isang takot ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Isang tanong ang lumitaw, posible kayang may alam talaga ang kanyang ina sa pagkawala ni Elena. Samantala, sa kabilang silid, isa-isang sinusuri ng mga pulis ang mga ebidensya. Mula sa resulta ng rapid test, ang dugo sa sahig ng kusina ay tumugma sa dugong natagpuan sa loob ng padala mula sa San Mateo. Nang iabot ang ulat kay Inspektor Reyes, lalong naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Tinitigan ni Reyes ang mga resulta saka dahan-dahang inilapag sa mesa. Mahina siyang nagsalita, Aling Rosario, ang paunang pagsusuri ay nagpapakita ng pagkakatugma sa pagitan ng dugo sa inyong bahay at sa natagpuan sa San Mateo. Sasabihin niyo pa rin po bang wala kayong alam? Hindi sumagot ang matanda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, yumuko, at lalo lamang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina na may pinaghalong pag-aalala, galit at hindi paniniwala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit paos ang kanyang boses. Inay, pakiusap, sabihin ninyo ang totoo. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Elena. Idinilat ni Aling Rosario ang kanyang mga mata, matagal na tinitigan ang kanyang anak. May isang kakaibang bagay sa kanyang mga mata, isang pinaghalong pagmamahal at galit na mahirap ipaliwanag. Mahina siyang sumagot, anak, minsan, ang katotohanan ay masakit. Ang pangungusap na iyon ay nagpanginig kay Marco. Si Reyes, na nakatayo sa tabi ng mesa, ay tinitigan silang dalawa ng salitan. Alam niya ngayong gabi ay maaaring hindi sila makakuha ng anumang pag-amin, ngunit ang binhi ng pag-amin ay nagsisimula ng tumubo. Nagbigay siya ng senyas sa isa pang pulis na isara muna ang folder. Nang tumutok ang orasan sa 11:00 ng gabi, lalong lumakas ang ulan sa labas. Nagpasya si Reyes na itigil muna ang interogasyon para sa gabing iyon. Inutusan niyang ilagay si Aling Rosario sa isang espesyal na silid na may bantay. Si Marco ay nakatayo sa pasilyo, tinititigan ang kanyang ina na dahan-dahang dinadala ng mga pulis. Lumingon sandali si Aling Rosario at marahang sinabi, umuwi ka na, anak. Bukas ng umaga, ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi sumagot si Marco. Nakatayo lamang siya roon hanggang sa mawala ang mga yabag ng kanyang ina sa likod ng isang bakal na pinto. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw sa kalsada na hinahampas ng ulan. Dala ng hangin ang malamig na amoy mula sa bundok, na parang isang mahabang hininga mula sa nakaraang bumabalik upang manakot. Nang gabing iyon, sa maliit na himpilan ng pulisya sa La Trinidad, 2 kaluluwang pinagbuklod ng dugo ang nakaupo sa iisang gusali, ngunit pinaghihiwalay ng isang sikretong hindi pa nabibigkas. Ang bukang liwayway ay mabagal na dumating sa La Trinidad.
Ang kalangitan ay nababalot pa rin ng manipis na ulap at ang hamog ay nakakapit sa mga bintana ng malamig na silid interogasyon. Sa labas, maririnig ang marahang huni ng mga ibon mula sa di kalayuan, isang tanda na nagsisimula ng magbago ang araw. Sa loob ng himpilan, tahimik pa rin. Tanging ang tunog ng panulat sa papel at ang mga yabag ng mga pulis na dumadaan sa pasilyo ang maririnig. Hindi pa natutulog si Inspektor Reyes. Nakaupo siya sa kanyang opisina mula pa kaninang madaling araw, sinusuri ang ulat mula sa forensic team. Ang mga papel ay naglalaman ng paunang resulta ng pagsusuri sa padala na natagpuan sa San Mateo. Dugo, mga piraso ng damit, at mga fingerprint sa tape ng karton, lahat ay tumuturo sa iisang pangalan, Rosario. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at huminga ng malalim. Alam niyang ang umagang ito ay magiging mahaba at mabigat. Sa espesyal na silid, nakaupo si Aling Rosario sa isang silyang kahoy na may manipis na kumot sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod, ngunit hindi nawawala ang pagiging alisto. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Reyes na may dalang folder. Nagbigay siya ng maikling bati sa kaumupo sa tapat ng matanda. Malamig ang hangin sa silid, kahit na nagsisimula ng sumikat ang araw. Marahan siyang nagsalita. Aling Rosario, alam ko po na pagod na kayo, pero may natagpuan po kaming isang mahalagang bagay. Gusto po naming marinig ang inyong paliwanag bago namin tapusin ang lahat. Tinitigan siya ni Aling Rosario ng walang ekspresyon at marahang sinabi, ano pa ba ang natagpuan ninyo? Binuksan ni Reyes ang folder at naglabas ng isang litrato. Ipinapakita nito ang isang piraso ng telang may disenyo ng bulaklak na natagpuan sa lupa sa likod ng kanyang bahay. Sa tabi nito, may isang piraso ng tela na may parehong disenyo na kinuha mula sa plastik ng padala sa San Mateo. Tinitigan ni Reyes ang mukha ng matanda at sinabi, ito po ang damit na huling isinuot ni Elena bago siya nawala. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Matagal na tinitigan ni Aling Rosario ang litrato, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay bumabalik sa larawan na parang hinihila ng isang hindi nakikitang bagay. Nagpatuloy si Reyes ng marahan. Natagpuan din po namin ang iba pang damit sa loob ng balon. May isang lilang alampay na ayon sa mga saksi ay madalas isuot ni Elena papunta sa trabaho. Ang tubig sa balon ay mapula dahil sa mga mansa ng dugo mula sa plastik na iyon. Yumuko ang matanda. Ang kanyang mga labi ay marahang gumalaw na parang may gustong sabihin ngunit napipigilan. Nakita ni Reyes ang maliit na pagbabago sa kanyang mukha. Alam niyang ang pader ng pagtatanggol na matagal ng matibay ay nagsisimula ng bumitak. Idinagdag niya, Aling Rosario, naiintindihan po namin na hindi naging madali ang buhay ninyo. Alam po naming mag-isa ninyong pinalaki ang inyong anak. Ngunit alam din po namin na noong huling gabi bago nawala si Elena, dalawa lang kayo sa bahay na iyon, kayo at siya. Ang pangungusap na iyon ay nagpikit sa mga mata ni Aling Rosario. Isang maliit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit agad niya itong pinunasan ng likod ng kanyang kamay. Sinubukan niyang manatiling matatag. Wala akong intensyong saktan siya, mahina niyang sabi. Lumapit ng bahagya si Reyes. Ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit matalim. Ang walang intensyon ay hindi nangangahulugang hindi ginawa, Aling Rosario. Ano po ba talaga ang nangyari ng gabing iyon? Natahimik ang matanda. Mula sa labas ng bintana, nagsimula nang marinig ang mga unang sasakyan sa kalsada. Ang oras ay napakabagal na lumilipas. Sa wakas, muling nagsalita si Aling Rosario. Ang kanyang boses ay mahina na parang kinakausap ang sarili. Mabait na bata si Elena, pero inilayo niya ang anak ko sa akin. Mula nang dumating siya, hindi na pareho ang bahay na ito. Hindi na nakikinig sa akin si Marco. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Naghintay si Reyes, hindi sumingit. Nagpatuloy si Aling Rosario na mailalong bumibigat na boses. Nang gabing iyon, nag-away kami. Galit ako. Sumagot siya. Tinulak ko siya dahil hindi ko na matiis ang mga sinasabi niya. Bumagsak siya, tumama ang ulo sa mesa, tapos nanahimik na, hindi na gumalaw. Nagpanik ako. Hindi ko alam ang gagawin. Huminto siya sa pagsasalita, nakatingin sa bintanang maihamog. Blanko ang kanyang mga mata,
na para bang muling nakikita ang madilim at maulang gabing iyon. Yumuko si Reyes, dahan-dahang isinusulat ang bawat salita. Saka siya marahang nagtanong, pagkatapos po noon, ano ang ginawa ninyo? Kinagat ng matanda ang kanyang labi. Tila nakikipaglaban siya sa pagitan ng takot at pagsisisi. Sa wakas, sinabi niya, gusto ko lang na matapos na ang lahat. Natakot ako na baka isipin ng mga tao na sinadya ko. Gusto kong burahin ang lahat na parang hindi nangyari. Lalong naging tahimik ang silid. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal saka sinabi, Aling Rosario, ang pagtatago ng katotohanan ay hindi nag-aalis ng kasalanan. Bagkus, lalo pa itong pinabibigat. Ipinikit ni Aling Rosario ang kanyang mga mata. Dumaloy ang kanyang mga luha ng walang tunog. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagsisiyasat, ang kanyang mukha ay mukhang marupok. Hindi na siya mukhang matigas tulad ng dati. Sa labas ng silid, naghihintay si Marco. Nakaupo siya sa isang silyang kahoy sa pasilyo, nakayuko. Dumaan ang mga pulis na may dalang mga dokumento, ngunit hindi siya lumingon. Nakatingin lamang siya sa sahig, inaalala ang huling ngiti ni Elena at ang dating malambing na boses ng kanyang ina. Isang tanong na hindi niya masagot ang lumitaw, paano maaaring tumubo sa isang bahay ang pag-ibig at pagkamuhi hanggang sa lamunin ito ang lahat? Nang lumabas si Reyes, huminto siya sandali sa harap ni Marco. Mahina lamang niyang sinabi, Marco, nagsimula nang magsalita ang nanay mo, pero simula pa lang ito. Tumango si Marco nang walang imik, masikip ang kanyang dibdib, pula ang kanyang mga mata. Alam niyang darating ang katotohanan, ngunit marahil hindi ang katotohanang nais niyang marinig. Ang kalangitan sa La Trinidad ng tanghaling iyon ay kulay abo. Ang makapal na ulap ay tumatakip sa araw, na nagpapalabo sa mga anino sa bakuran ng himpilan ng pulisya. Sa silid interogasyon, ang amoy ng malamig na kape ay humahalo sa amoy ng papel at metal. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang patuloy na maririnig. Si Aling Rosario ay nakaupo sa parehong silya tulad kaninang umaga. Ang kanyang mukha ay tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Sa harapan, tinitigan siya ni Inspektor Reyes ng walang imik. Alam niyang nasa hangganan na ang babae. Naghintay siya ng may pasensya, na parang naghihintay sa paglaglag ng dahon mula sa isang tuyong sanga. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang nagsalita si Aling Rosario. Napakalakas ng ulan ng gabing iyon. Kaalis lang ng anak kong si Marco. Nakaupo ako sa kusina, naririnig ko ang tunog ng mga plato mula sa hapagkainan. Si Elena ay nagliligpit ng mesa. Tapos, hindi ko alam kung bakit, sumikip ang dibdib ko. Gusto kong makipag-usap pero nang buksan ko ang aking bibig, mga salitang puno ng galit ang lumabas. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Tinanong ko siya kung bakit niya itinago ang pera mula sa sahod niya noong nakaraang buwan. Sabi niya, gusto niyang mag-ipon para sa kinabukasan, para sa magiging anak nila. Pero alam kong bahagi ng perang iyon ay ipinadala sa kanyang pamilya. Nang sabihin niyang pumayag si Marco, umakyat ang dugo sa ulo ko. Pakiramdam ko, tuluyan na niyang naangkin ang anak ko. Tahimik na isinulat ni Reyes ang bawat pangungusap. Nagpatuloy si Aling Rosario, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may isang bahagyang panginginig sa likod nito. Tumayo ako at tinuro ang kanyang mukha. Sinabi ko, ginawa mong kalimutan ng anak ko kung sino ang nagpalaki sa kanya. Sumagot siya, hindi ko po kailanman gustong paghiwalayin kayo. Gusto ko lang pong mamuhay ng payapa. Pero hindi ako naniwala. Pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya. Tinulak ko siya. Isang mahabang katahimikan. Patuloy na tumiktak ang orasan. Huminga ng malalim ang matanda sa katinitigan si Reyes na may basang mga mata. Bumagsak siya, tumama ang ulo sa mesa sa kusina. Tumakbo ako palapit, tinawag siya ng paulit-ulit, pero hindi siya sumasagot. Nanigas ang kanyang katawan. Inalog ko ang kanyang mga balikat, pero tahimik pa rin siya. Natakot ako. Nagtanong si Reyes, ano po ang ginawa ninyo pagkatapos noon? Hindi ko alam kung ano nang gagawin. Naisip ko, kapag nalaman ng mga tao, sasabihin nilang mamamatay tao ako. Ayokong mawalan ng ina si Marco. Gusto ko siyang protektahan, kahit mali ang paraan ko. Kinalagkad ko ang katawan ni Elena sa likod bahay. Tapos nilinis ko ang dugo sa sahig.
Lalong humina ang kanyang boses, halos pabulong na. Naalala ko ang kanyang mukha, bukas pa ang kanyang mga mata, pero wala nang tinitingnan. Hindi ko kayang tingnan. Tinakpan ko ng tela ang kanyang mukha. Hindi tumigil ang ulan ng gabing iyon. Paulit-ulit akong nakarinig ng kulog. Wasak ang puso ko, pero hindi ko na alam ang gagawin. Yumuko si Reyes, malungkot ang kanyang mga mata. Alam niyang ang kwentong ito ay hindi lamang isang pag-amin, kundi isang huling sigaw ng kaluluwang huli ng namulat. Nagpatuloy si Aling Rosario na may nanginginig na boses. Hiniwa ko ang kanyang katawan. Ibinalot sa plastik para hindi matuklasan. Alam kong mali iyon, pero wala na ako sa sarili ng gabing iyon. Ang nasa isip ko lang ay itago ang lahat. Inilagay ko sa isang kahon at kinaumagahan, ipinadala ko sa pamamagitan ng truck sa San Mateo. Sinabi kong karne ang laman para walang maghinala. Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang tubig na sumira sa isang dam. Natahimik ang silid. Dahan-dahang isinara ni Reyes ang kanyang notebook at tinitigan ang matanda na may blankong paningin. Marahan siyang nagsalita, Aling Rosario, ang ginawa ninyo ay hindi na mabubura, pero ang pag-amin na ito ay nagbigay linaw sa lahat. Yumuko ng malalim si Aling Rosario. Dahan-dahang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, pumatak sa kanyang mahinang mga kamay. Alam kong pinatay ko ang manugang ko, pero hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na hindi maligaw ng landas ang anak ko. Akala ko, kapag nawala si Elena, babalik si Marco sa pagiging anak ko tulad ng dati. Nagkamali ako ng malaki. Ngayon, nawala na sa akin ang lahat. Tumayo si Reyes at nagbigay ng senyas sa isa pang pulis na itala ang huling pag-amin. Saka siya marahang nagsalita, masakit po talaga ang katotohanan, Aling Rosario. Pero dito po magsisimula ang hustisya. Ilang oras ang lumipas, ipinatawag si Marco. Siya ay maputla, namamaga ang mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Matagal niyang tinitigan ang kanyang ina. Walang salitang lumabas. Nang iparating ni Reyes ang pag-amin, yumuko si Marco, nanginginig ang kanyang mga balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kamarahang nagsalita, "Bakit, inay? Bakit kailangang umabot sa ganito?" Hindi sumagot si Aling Rosario. Tinitigan lamang niya ang kanyang anak na may malungkot na paningin na para bang gusto niyang hawakan ang mukha nito, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumulong siya, "Gusto ko lang na maging masaya ka, anak." Tumulo ang mga luha ni Marco. Bumulong siyang muli. Ngayon, wala na akong kasama. Matagal na natahimik ang silid. Nang dalhin si Aling Rosario ng mga pulis palabas, lumingon siya muli sa kanyang anak. Sa kanyang mga mata, may pinaghalong pag-ibig, pagsisisi at takot. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, binabasa ang bakura ng himpilan. Ang kalangitan sa La Trinidad ay nanatiling kulay abo, na para bang nakikidalamhati sa kwentong naganap sa pagitan ng isang inang naligaw ng landas at isang anak na nawalan ng lahat. Nang umagang iyon, ang ulap ay mas makapal kaysa karaniwan. Ang daan sa Sagada Verde ay basa at madulas. Ang mga dahon ng kape ay tumutulo pa rin ang tubig mula kagabi. Mula sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng kalembang ng baka at huling tilaok ng manok. Ngunit sa gitna ng mga karaniwang tunog ng umaga, may isang bagay na kakaiba. Mabigat ang hangin. Ang mga tao ay mabagal na naglalakad na may alanganing mga mukha. Walang sinuman ang talagang naglalakas loob na magsalita ng malakas. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Aling Rosario ay nakarating na sa bawat sulok ng baryo mula pa kaninang madaling araw. Walang nakakaalam kung sino ang unang nagkalat nito. May nagsasabing mula sa isang pulis na naghatid ng sulat sa barangay hall. Mayroon namang nagsasabing mula sa isang malayong kamag-anak na nagtatrabaho sa San Mateo. Ang malinaw, bago pa man sumikat ang araw, alam na ng lahat na ang matandang babae na kilala sa kanyang katigasan ay umamin sa pagpatay sa sarili niyang manugang. Sa isang kapihan malapit sa kapilya, ilang kalalakihan ang nakaupo sa isang bilog. Dahan-dahang umaakyat ang usok ng kape sa malamig na hangin. Isa sa kanila ang nagsalita ng mahina, "Hindi ako makapaniwala." Matigas si Aling Rosario, pero hindi siya mamamatay tao. Sumagot ang isa, pero sabi nila, nakakita raw ng dugo ang mga pulis sa kusina niya. Nagkatinginan sila. Walang sigurado.
Samantala, ang mga kababaihan sa likod bahay ay abala sa pagbubulungan habang nagsasampay ng damit. Mahina ang kanilang mga boses ngunit puno ng takot. Si Aling Nena, ang pinakamalapit na kapitbahay, ay nakatayo sa kanyang beranda na may maputlang mukha. Naaalala pa rin niya ang gabing iyon. Nang marinig niya ang malakas na tunog mula sa kusina ng kabilang bahay sa gitna ng ulan, napapikit siya tuwing naaalala niya ito. Bumulong siya sa kanyang sarili, kung sana inaglakas loob akong kumatok ng gabing iyon, baka buhay pa si Elena. Ang mga bata sa baryo na karaniwang nagtatakbuhan sa bakura ng paaralan ay hindi na naglalakas loob na lumapit sa walang laman na bahay ni Aling Rosario. Sabi nila, tuwing gabi ay may nakikitang anino ng babae sa bintana ng kusina. Mayroon ding nagsasabing nakakarinig ng mahinang iyak mula sa balon sa likod. Ang mga kwentong iyon ay mabilis na kumalat, naging bahagi ng takot na bumalot sa buong baryo. Si Mang Cardo, ang kapitan ng barangay, ay naglakad patungo sa walang laman na bahay kasama ang 2 tanod. Nakita nila ang police line na nakakabit pa rin sa harap ng pinto. Ang mamasa-masang amoy na maihalong natirang usok ng kahoy ay pumuno sa hangin. Sa loob, lahat ay pareho pa rin tulad ng huling gabi. Ang tasang may kalahating kape sa mesa. Ang basahan na nakasabit malapit sa kalan. Tanging katahimikan na lamang ang natira. Matagal na nakatayo si Mang Cardo sa harap ng bahay. Kilala niya si Rosario mula pa noong bata. Alam niya kung gaano kabigat ang buhay ng babae matapos mamatay ang kanyang asawa. Mahina niyang sinabi sa mga tanod, minsan, ang pinakamatigas na tao ang siyang pinakamalungkot. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, sinabayan ng ihip ng hangin mula sa taniman ng kape. Pagsapit ng hapon, isa pang balita ang kumalat. Si Marco, ang kaisa-isang anak ni Rosario, ay nakikituloy pa rin sa bahay ng isang kaibigan sa kabilang sitio. Hindi pa siya naglalakas loob na umuwi. Ang mga taong nakasalubong niya sa daan ay nagsasabing pula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha, at hindi siya gaanong nagsasalita. Kapag may nagtatanong tungkol sa kanyang ina, mahina lamang siyang sumasagot, hayaan na natin ang batas ang magpasya. Nang hapon na iyon, muling kumapal ang mga ulap sa kalangitan ng Sagada Verde. Ang malamig na hangin ay may dalang amoy ng ulan na muling babagsak. Sa gitna ng mga bulungan at takot, mayroon ding awa. Ilang matatanda sa baryo ang nakaupo sa kanilang mga beranda, nag-uusap tungkol sa sinapit ng isang inang naligaw dahil sa labis na pagmamahal. Isang lola ang nagsabi, marahil ay matagal nang wasak ang puso niya. Masyado siyang nag-isa at nawala ng direksyon nang magkaroon na ng sariling buhay ang kanyang anak. Mabilis na dumating ang gabi. Ang mga ilaw sa baryo ay mas maagang sumindi. Ang mga bahay ay nagsara ng pinto. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at daloy ng tubig ang maririnig. Ang bahay ni Aling Rosario ay nanatiling madilim. Tanging ang bubong nito ang bahagyang nagre-reflect ng liwanag mula sa kalahating buwan. Mula sa malayo, ang bahay ay tila isang malaking anino na tahimik sa gitna ng ulap. Ang Sagada Verde ng gabing iyon ay hindi na ang dating baryo. Ang mga tao ay mahinang nagsasalita, mabilis na naglalakad, at laging nakatingin sa direksyon ng bahay na iyon na may pinaghalong takot at awa. Alam nila, sa likod ng malaking kasalanan at dugong dumanak, may isang mahabang kwento tungkol sa pag-ibig ng isang ina, kalungkutan, at isang pagsisising huli ng dumating. Ang hapon sa Sagada Verde ay tila malungkot. Ang makapal na ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga burol na humaharang sa sinag ng araw. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng basang taniman ng kape, at lupang hindi pa natutuyo mula sa ulan 2 araw na ang nakalipas. Sa daan patungo sa bahay ni Aling Rosario, ang mga yabag ni Marco ay marahan at mabigat. Nakayuko siya, may dalang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit. Halos 1 linggo na siyang hindi umuuwi mula nang dalhin ang kanyang ina sa himpilan ng pulisya. Ang bahay ay tahimik na ngayon. Ang dilaw na police line ay nakakabit pa rin sa harap ng pinto. Ang mga tuyong dahon ay naipon sa bakuran at ang mga bintanang kawayan ay mahigpit na nakasara. Matagal na nakatayo si Marco sa harap ng bakod. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang bahay, kundi isang saksi sa lahat ng minsan niyang minahal at ngayon ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Tinitigan niya ang basang bubong, narinig ang pagaspas ng hangin sa pagitan ng mga dingding na kahoy, at tila narinig niya muli ang alingaw ng nakaraan.
dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay lumikha ng isang umuugong na tunog sa sahig na kahoy. Ang hangin sa loob ay malamig at maalikabok. Ang mamasa-masang amoy ay humahalo sa natirang amoy ng usok ng kahoy na matagal nang patay. Sa sala, ang lumang silyang kawayan ay nasa dati pa ring lugar na may nakasabit na sarong sa sandalan. Sa ibabaw ng mesa, may isang tasang may kalahating kape na ngayon ay maalikabok na at tuyo na sa ilalim. Inabot ni Marco ang tasa, na parang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Naglakad siya papunta sa kusina. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ay tumatago sa mga siwang ng dingding na nagpapalungkot sa silid. Nandoon pa rin ang kalan, ang kinakalawang na kutsilyo, at ang walang laman na timba sa sulok. Matagal na nakatayo si Marco, tinititigan ang bawat bagay. Lahat ay pareho pa rin, ngunit wala ng buhay. Naalala niya ang huling gabi. Iniwan niya ang bahay. Malakas ang ulan. Ang kanyang ina ay nakaupo sa kusina, si Elena ay nasa hapagkainan, at inisip niyang magiging maayos ang lahat. Ngayon, ang natira na lamang ay katahimikan at pagsisisi. Lumuhod si Marco sa harap ng kalan, hinawakan ang tuyong lupa. Mahina siyang nagsalita, halos hindi marinig ang kanyang boses. Patawarin mo ako, Elena. Wala ako rito ng gabing iyon. Yumuko siya ng malalim at tumulo ang kanyang mga luha sa lupa. Ang kanyang puso ay umiikot sa pagitan ng dalawang magkasalungat na pag-ibig, pag-ibig para sa inang nagpalaki sa kanya ng may sakripisyo, at pag-ibig para sa asawang iniwan ang mundo sa isang napakalagim na paraan. Mula sa labas, narinig ang marahang mga yabag. Nakatayo si Aling Nena sa harap ng pinto, may dalang isang maliit na termos at 2 basong plastik. Marahan siyang nagsalita, Marco, nakauwi ka na pala, anak. Ginawan kita ng mainit na kape. Lumingon si Marco, umiti ng bahagya, saka tumango. Salamat po, Aling Nena. Tinitigan siya ni Aling Nena ng may awa. Ang kanyang malumanay na mga mata ay nagpapahayag ng taos-pusong habag. Umupo siya sa silya sa sala sa kamarahang nagsalita, anak, walang sinuman dito ang lubos na makakaintindi sa nararamdaman mo. Pero lahat ay nagdarasal na maging matatag ka. Minsan, ang tadhana ay dumarating sa paraang pinakakinasusuklaman natin. Nakikinig si Marco na may namamasang mga mata. Gusto ko pong maintindihan, Aling Nena. Pero sa tuwing sinusubukan ko, lalo lang sumasakit ang puso ko. Matagal silang nakaupo ng walang imik. Ang hangin ng hapon ay pumapasok sa siwang ng pinto, ginagalaw ang kupas na kortina. Narinig ang huni ng maliliit na ibon sa di kalayuan. Tinitigan ni Marco ang dingding ng kusina saka mahinang sinabi, tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko pa rin ang kanilang mga boses, ang boses ni Inay, ang boses ni Elena. Minsan, iniisip kong ayaw manahimik ng bahay na ito, na parang tinatago pa rin ito ang lahat ng hindi nasabi. Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal saka nagsalita. Minsan, ang isang lugar ay hindi matatahimik dahil hindi papayapa ang ating mga puso. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, magsimula ka sa pagpapatawad sa iyong sarili. Tinitigan ni Marco ang matanda sa kayumuko. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim, nagdulot ng init at sakit sa kanyang dibdib. Mabilis na dumating ang gabi, dumilim ang kalangitan at bumaba ang ulap mula sa mga burol. Sinindihan ni Marco ang lampara sa kusina. Ang liwanag nito ay marahang umuugoy, sumasayaw sa mga dingding na kahoy na puno na ng bakas ng panahon. Nakaupo siya sa sahig, tinititigan ang maliit na apoy, hinahayaang dumaloy ang kanyang isipan. Sa labas, marahang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng ligaw na kape mula sa likod bahay, na parang mga bulong ng nakaraang hindi pa tuluyang naglalaho. Nanatiling tahimik ang bahay. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, nagsimulang matagpuan ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang lakas ng loob na tanggapin ang lahat. Ang umaga sa La Trinidad ay malamig at tahimik. Ang ulap ay mababang nakabitin sa pagitan ng mga puno at ang hamog ay tumutulo mula sa dulo ng mga naninilaw na dahon. Sa harap ng piitan ng mga babae, ang hangin ay may amoy ng bakal at basang lupa. Sa harap ng malaking bakal na pinto, nakatayo si Marco na may nanginginig na mga kamay, hawak ang isang bungkos ng sampagita na binili niya mula sa isang maliit na palengke kaninang umaga. 2 linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang pag-amin, 2 linggong walang boses ng kanyang ina,
2 linggong walang mahimbing na tulog. Hindi niya alam kung bakit ngayong umaga ay nagpasya siyang pumunta. Marahil dahil sa panaginip kagabi, kung saan nakita niya ang mukha ng kanyang ina na nakaupo sa kusina na may malambing na ngiti tulad ng dati. O marahil dahil gusto niyang marinig mismo ang huling dahilan na maaaring magpakalma sa kanyang puso, kahit kaunti lang. Binuksan ng isang bantay ang bakal na pinto at napasok si Marco. Ang umuugong na tunog ng pinto ay sumira sa katahimikan. Isang mahaba at mamasa-masang pasilyo ang nagdala sa kanya sa silid-dalawan. Doon, may isang malaking mesang kahoy na naghihiwalay sa mga bisita at mga bilanggo. Isang malamlam na puting ilaw ang nakasabit sa itaas, na nagbibigay liwanag sa isang bakanting silya sa kabilang panig. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Aling Rosario na may mabagal na mga hakbang. Suot niya ang kulay abong damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay mas payat kaysa dati. Nang makita niya ang kanyang anak, huminto siya. Namasa ang kanyang mga mata, ngunit sinubukan pa rin niyang umiti. Dahan-dahan siyang umupo, tinititigan ang kanyang anak ng walang imik. Matagal na tinitigan ni Marco ang kanyang ina. Sa kanyang mga mata, ang matandang babae ay hindi na ang dating nanenermo ng malakas, kundi isang taong marupok, maliit at pagod na. Mabigat ang kanyang paghinga nang sa wakas ay marahan siyang nagsalita, "Inay, hindi po ako naparito para sisihin kayo. Gusto ko lang pong malaman kung nagsisisi kayo." Natahimik si Aling Rosario. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo, saka huminga ng malalim. "Anak, nilamon na ng pagsisisi ang buong buhay ko. Gabi-gabi, naririnig ko ang boses niya, ang boses ni Elena na tumatawag, pero hindi ako makasagot. Gusto kong tumigil sa pakikinig doon, pero hindi umaalis ang konsensya ko." Yumuko si Marco, pinipisil ang mga bulaklak ng sampagita hanggang sa madurog ang mga talulot nito sa kanyang kamay. Sinabi niya ng paos, "Hindi po kayo kinamuhian ni Elena. Lagi niyang sinasabi, kailangan lang maintindihan si inay. Pero bakit po hindi ninyo iyon nakita?" Tumulo ang mga luha sa pisngi ng matanda. Sumagot siya ng mahina at nanginginig, "Nabulag ako ng takot na mawala ka sa akin. Pagkatapos mamatay ng tatay mo, ikaw na lang ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Nang dumating si Elena, naramdaman kong aagawin kanya sa akin. Hindi ko namalayan na ang totoo, ako pala ang sumisira sa kaligayahan mo." Tumingala si Marco, pula ang kanyang mga mata. Gusto niyang magalit, sumigaw, ngunit napigilan ang kanyang mga salita. Mahina lamang niyang nasabi na wala po sa akin ang lahat, inay. Pero ayoko pong mawala rin kayo. Huminto siya sandali, tinititigan ang mukha ng kanyang ina na ngayon ay malalim na nakayuko. "Hindi ko po alam kung kaya kong magpatawad, pero ayoko pong kamuhian kayo." Ang mga salitang iyon ay nagpatakip sa mukha ni Aling Rosario, gamit ang kanyang 2 kamay. Humagulgol siya ng walang tunog. Sinubukan niyang magsalita sa gitna ng kanyang mabibigat na paghinga. "Anak, salamat. Iyon lang ang masasabi ko. Hindi na ako karapat-dapat tawaging ina. Pero ang marinig iyon mula sa iyo ay nagbigay sa akin ng pagkakataong makahinga muli kahit sandali lang." Matagal silang nanahimik. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang pumuno sa silid. Nang malapit nang matapos ang oras ng dalaw, dahan-dahang tumayo si Marco. Inilagay niya ang mga bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng mesa sa kamarahang sinabi, "Babalik po ako, inay. Hindi ko alam kung kailan pero babalik ako." Bahagyang tumango si Aling Rosario. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga hakbang ng kanyang anak hanggang sa maglaho ito sa likod ng bakal na pinto. Matapos magsara ang pinto, matagal niyang tinitigan ang mga bulaklak. Ang banayad na amoy nito ay pumuno sa malamig na hangin ng piitan, dala ang mga alaala ng kanilang bakuran, ang boses ni Marco noong bata pa, at isang nakaraang ayon ay anino na lamang. Nang hapong iyon, nang lumabas si Marco mula sa gusali, bahagyang luminaw ang kalangitan. Tumagos ang sinag ng araw sa mga kulay abong ulap na nagbibigay liwanag sa mabatong daan sa kanyang harapan. Marahang umihip ang hangin, dala ang natirang amoy ng sampagita mula sa kanyang kamay. Tumingala siya sa langit at bumulong sa kanyang sarili, sana, sa natitirang buhay niya, matagpuan ni inay ang kapayapaang hindi niya naramdaman noon. Nang umagang iyon, ang kalangitan ay binalot ng kulay abong ulap. Mabigat ang hangin na parang may pinipigil na sasabog.
Sa harap ng gusali ng korte, ang mga tao ay tahimik na nakatayo. Ang ilan ay may dalang payong, ang iba ay nagsisiksikan sa ilalim ng isang puno ng fire tree. Dumating sila hindi para sa chismis, kundi dahil sa isang kuryusidad na may halong awa. Ang pangalan ni Aling Rosario ay naging kwentong ibinubulong sa bawat bahay sa loob ng maraming buwan. Ngayong araw, maririnig ng lahat ang kanyang huling hatol. Sa loob ng korte, tensyonado ang kapaligiran. Ang mga hanay ng mga silyang kahoy ay puno ng mga taga-baryo, mga lokal na mamamahayag at mga pulis. Sa harapan, ang hukom ay nakaupo na may kalmadong mukha ngunit mariing tingin. Sa likod niya, nakasabit ang bandila ng Pilipinas. Sa kanang bahagi, si Marco ay nakaupo sa pinakaunang hilera. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, at hawak niya ang isang maliit na rosaryo mula pa kaninang umaga. Bumukas ang pinto sa gilid. Dalawang bantay ang pumasok, kasama ang isang matandang babaeng nakasuot ng kulay abo. Si Aling Rosario. Bagal ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi nanginginig. Ang kanyang namumuting buhok ay maayos na nakapusod. Kalmado ang kanyang mukha, bagaman mukhang pagod. Sandali siyang tumingin sa paligid. At nang magtagpo ang kanilang mga mata ng kanyang anak, tila huminto ang oras. Walang salita, walang ngiti, tanging isang sinag ng pag-unawa ang dumaan sa pagitan ng dalawang pusong pagod ng magalit. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang piskal at binasa ang mga sakdal. Ipinaliwanag niya ang gabi ng krimen, ang pag-aaway sa kusina, ang selos at takot na naging galit. Binanggit niya ang bawat ebidensya, ang kutsilyo, ang mga mansa ng dugo, ang mga damit na natagpuan sa balon, at ang padala mula sa Sagada Verde na nagbunyag ng lahat. Bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Marco. Yumuko siya, sinusubukang huwag makinig, ngunit patuloy na pumapasok ang mga salita sa kanyang tainga. Nang pagkakataon na ni Aling Rosario na magsalita, natahimik ang silid. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Hindi ko po ipinagtatanggol ang aking sarili, mahina niyang sabi. Lahat po ng sinabi ng piskal ay totoo. Ako po ang nagtulak kay Elena, ako ang nagtago nito, at ako ang nagpadala ng kahon. Pero hindi ko po sinadyang pumatay. Gusto ko lang pong protektahan ang aking anak. Ilang tao sa korte ang yumuko, may mga marahang humikbi. Matagal siyang tinitigan ng hukom bago magtanong, pinagsisisihan mo ba ang iyong ginawa? Tumingin si Aling Rosario sa harapan. Nanginginig ang kanyang boses. Ang pagsisisi po ay bahagi na ng aking paghinga. Pero alam ko pong hindi maibabalik ng pagsisisi ang isang buhay. Umaasa na lang po ako na mabubuhay ng payapa ang aking anak nang hindi dinadala ang kahihiyan ng kanyang ina. Sa kabilang banda, humingi ng mabigat na parusa ang piskal. Sinabi niyang ang ginawa ni Aling Rosario ay hindi lamang malupit, kundi sumira rin sa dalawang buhay, ang buhay ni Elena at ang kinabukasan ng kanyang anak. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Ang huling saksi na tinawag ay si Marco mismo. Lumapit siya sa witness stand. Marahang nagtanong ang hukom, may gusto ka bang sabihin bago ibaba ang hatol? Matagal na tinitigan ni Marco ang kanyang ina sa kamahinang sinabi, hindi ko po kinakatwiran ang ginawa ni inay. Pero alam ko pong sa likod ng lahat ng ito ay isang pag-ibig na naligaw ng landas. Nais ko lang pong bigyan siya ng pagkakataong pagbayaran ito, hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Muling natahimik ang korte. Matapos ang ilang minutong tila isang siglo, 3 beses na pinukpok ng hukom ang kanyang maso. Umalinggaw ang tunog nito. Ang korte ay nagpapataw ng habang buhay na pagkabilanggo sa akusadong si Rosario para sa krimen ng pagpatay. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Si Aling Rosario ay kalmadong nakatayo, nakayuko. Sa kanyang mukha, walang pagtutol, tanging isang mahabang pagod. Nang dalhin na siya ng mga bantay palabas, lumingon siya. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, walang luha. Tanging isang tahimik na pag-unawa na isinilang mula sa isang sugat na masyado nang malalim para gumaling. Nang magsara ang pinto ng korte, nakatayo pa rin si Marco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa kanyang sarili, naway patawarin ng Diyos ang lahat ng nangyari sa ilalim ng kulay abong langit na ito. Ang panahon ay mabagal na lumipas sa Sagada Verde.
Nagbago ang mga panahon at ang dating makapal na ulap ay bihira nang bumaba. Muling namunga ang mga puno ng kape, at ang tunog ng tubig mula sa maliit na sapa sa likod bahay ay muling narinig ng malinaw. Ngunit sa puso ni Marco, tila iba ang takbo ng oras, mas mabigat, mas mahaba. Halos 2 taon na ang lumipas mula sa araw ng paglilitis. Si Aling Rosario ay naglilingkod pa rin sa kanyang sentensya. Binisita siya ni Marco tuwing 2 buwan, laging may dalang sampagita at isang payapang ngiti. Wala nang tanong, wala nang galit. Pinag-uusapan na lamang nila ang maliliit na bagay. Sa katahimikan, alam nilang pareho na naroon pa rin ang pag-ibig, kahit nasunog na ng kasalanan at panahon. Si Marco ay mag-isang naninirahan sa kanilang lumang bahay. Ang bahay na dating saksi sa mga luha ay dahan-dahang naging isang lugar ng panalangin. Nagtanim siya ng mga sampagita sa harap ng bakuran, sa ilalim mismo ng bintana ng kusina. Tuwing umaga, dinidiligan niya ito habang marahang bumubulong, naway magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng yumao. Ang bahay ay hindi na nakakatakot, kundi isang lugar na dahan-dahang nagtuturo ng kahulugan ng pagtanggap. Minsan sa hapon, uupo si Marco sa beranda, tinitingnan ang ulap na bumababa mula sa mga burol. Tinitingnan niya ang taniman kung saan madalas mamitas ng mga bulaklak si Elena habang tumatawa. Mumingiti siya ng bahagya sa marahang nagsasabi, "Sana'y payapa ka na dyan." Ang kanyang mga gabi ay hindi na puno ng masasamang panaginip. Nagsimula ng tanggapin ni Marco na ang ilang mga sugat ay hindi para gumaling, kundi para yakapin ng may pasensya. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa piitan. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maayos pa rin, bagaman nanginginig. "Anak, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal makakasulat. Pero gusto kong malaman mo, natutunan ko ng magpalaya. Gabi-gabi, ipinagdarasal kita at si Elena. Huwag mong hayaang huminto ang buhay mo dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo ay isang ilaw na dapat patuloy na magningning." Sa dulo ng sulat, may isang maikling pangungusap na nagpatulo ng luha ni Marco. "Salamat, anak, sa patuloy mong pagtawag sa akin na ina. Sapat na iyon para sa akin." Tinupi ni Marco ang sulat at inilagay sa loob ng lumang Biblia ng kanyang ina. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa beranda, nakatingin sa malinis na kalangitan. Isa-isang lumitaw ang mga bituin. Huminga siya ng malalim saka ngumiti ng bahagya. Sa kanyang puso, alam niyang bagaman hindi nawawala ang sugat, ang pag-ibig at pagpapatawad ay maaaring magpatuloy sa buhay. Ang Sagada Verde ay payapa na ngayon. Muling bukas ang mga bahay, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa mga daan, at ang tunog ng tawanan ay muli nang naririnig. Ang bahay ni Marco ay nanatiling simple, ngunit sa harap ng pinto nito, may mga sampagitang namumukadkad tuwing umaga. Ang amoy nito ay banayad, kumakalat sa hangin, na parang nagdadala ng isang mensahe mula sa nakaraang naging isang panalangin. At sa isang dapit hapon, nang ang langit ay kulay kahel, nakatayo si Marco sa kanyang bakuran, tinitingnan ang araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol. Bumulong siya ng marahan para kay Elena na yumao na, at para sa inang nagbabayad pa rin ng kanyang kasalanan. Naway bigyan ng Diyos ng kapayapaan ang ating mga puso. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama at sino ang mali, kundi tungkol sa kung sino ang naglakas loob na magpatawad at patuloy na magmahal, kahit minsan nang nawasak ang puso. Ang liwanag ng dapit hapon ay tumama sa bintana ng kusina, tumago sa loob ng bahay na ngayon ay payapa na. Ang Sagada Verde ay muling naging tahimik, ngunit hindi isang nakakatakot na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pagtanggap. Sa ilalim ng langit na dahan-dahang dumidilim, ang mga sampagita sa bakuran ay marahang umuugoy na para bang sumasabay sa parehong panalangin.